Once again, palakpakan po natin ang ating worship team. Praise God. I do hope na tayo po ay na-bless sa ating praise and worship. Ang ganda ng ating mga song. And hopefully ay talaga namang na-touch yung ating mga puso dun sa ating mga inawit. So, happy Sunday everyone! Tingnan natin yung ating katabi kung mukhang happy yan. Mukha ba? Okay. Ayan. So, maganda siguro sabihin natin dun sa ating nasa harapan or nasa likuran, happy to see you, happy to serve you, happy to pray for you. Ayan. Okay. So, batiin din natin, of course, yung mga nagjo-join sa atin online. No, officially, yung ating house church sa SG, nagsimula na nung Sunday. Okay? Nagsimula na nung Sunday. Hindi pa ako makapagpakita ng picture. Hihingi muna ako ng permiso sa kanila para kanina ko lang naisip na banggitin ito. Pero we have yung ilang mga couples po, mga new couples na nasa SG working. So we're planning to really have a house church dun sa SG para naman pag Sunday sila po ay nagkakaipon-ipon din, para sige, palakpakan natin si Lord for that good news. So officially, hindi ko lang alam kung paano nila gagawin, kung ito ay gagawin nila on a monthly basis, pero bahala na sila. Pero siyempre, isama natin sa ating panalangin, na sino gusto pumunta ng SG? Gusto niyo mag-mission sa SG, padala namin kayo bilang pastor sa SG, So kasama 'yan dun sa mga pinagpipray natin. And actually part naman 'yun ng ating mission vision na ang Pillar Family Church ay ine-extend niya yung kanyang boundary, hindi lang dito sa Pilipinas kundi kung saan mang lupalop ng mundo tayo dalhin ng ating Panginoon. We want to really spread, we really want to extend the kingdom of God bilang fulfillment dun sa sinabi ng ating Panginoon, dun sa Great Commission. Sino yung nakakaalam dun sa Great Commission? Sino yung nakakaalam dun sa Great Consummation? Kung titingnan ng katabi mo, asawa mo yan. Okay. Great Commission ang pinag-uusapan natin. Okay, so Brother Willie, the Great Commission, di ba? Go ye into all the world and preach the gospel, share the good news. So kahit saan man tayo mapunta, talaga namang we make it sure na naibabahagi natin ang salita ng ating Panginoon. So it's, na ngayon, first Sunday of the month of July. Nangalahati na yung taon. So malapit na namang lumitaw si Jose Marichan. Okay, kasi nangalahati na yung taon. Ang bilis ng ang bilis ng panahon, parang kailan, January lang. And kung matatandaan pa ninyo, starting January, kung nasa baybayan ninyo, kasi every first Sunday of the month, we're starting a brand new series, di ba? So, kung matatandaan ninyo, January, naalala pa ba ninyo yung mga series ninyo? Let's try to, balikan lang kung ano yung ating mga naging series. January series, ano yung pinag-usapan natin? All about? Parang hindi. Isa yon. Okay? Isa yon. Pero, ano yung series natin nung January? May nakakaalala pa ba? Ang makakasagot, bibigyan natin ng gift certificate. Kape. Sa baba. Naalala pa ninyo? January series. Mukhang hindi kayo nagkaroon ng breakthrough, Diba? We talk about breakthrough. Diba? So, mukhang hindi ninyo sinuseryoso yung ating mga series,
Di ba? O dahil naka-experience na kayo ng mga breakthrough. Breakthrough sa finances, breakthrough sa family, and all. And then, February, ano naman yung pinag-usapan natin ng February? Love Month. Yes, we talk about love language. And then, kasunod na series, kasi ano yun 5 love languages, di ba? So, nag-extend tayo hanggang March. Tapos, ang kasunod na series, if you recall it, Heroes of Faith. Okay, we talk about faith, kung paano pa natin palalakasin yung ating pananampalataya. And then after that, eto na, we talk about yung mga pistang pagsamba. We talk about the 7 feasts. Okay, so kung titignan niyo mga kapatid, if you will just be serious dun sa ating mga series, if you will be parang intentional dun sa pakikinig, malaking bahagi yun, malaking factor yon dun sa magiging growth natin or dun sa ating paglago bilang mga Kristiyano at paglago dun sa ating buhay spiritual. So today, we will be starting another series and it's called, basa ba ninyo? Naintindihan ninyo? Greater. No? At ang pag-uusapan natin dito is all about the greatness of God. So, pag sinabi natin greater, no, it means of larger size, importance, degree, or value compared to another. Kapag kinumpare natin ang Panginoon, no, dun sa mga to someone or something, dun sa mga pangyayari dun sa buhay natin, do we really see the greatness of God? Wala tayong problema dun sa accepting the truth accepting and believing the truth about the greatness of God. We understand, we understood na God is great. Kaya lang, nagkakaroon tayo ng problema, hindi dun sa accepting and believing, kundi dun sa living. Okay? Dun sa kapag isa sa pamuhay na natin, no, yung pagtanggap at pagkilala dun sa greatness ng ating Panginoon. So the question here, mga kapatid, is this: yung bang ating buhay, yung ating attitude, yung ating Christianity, does it reflect the greatness of God? Let me give you a parang simpleng halimbawa. Kapag meron kang kinakaharap na problema, you're facing a problem, a difficulty, a challenge. Kasi hindi naman lahat problema hindi ko alam kung ang tingin ninyo dun sa challenge ay opportunity or difficulty. Okay? So, kapag merong dumating na challenge, ano yung tingin ninyo? Difficulty ba yon? Opportunity. Or opportunity. Kapag nakikita mo yon, yung problem na yon, o yung challenge na yon as an opportunity, then you are living the greatness of God. Nagigets natin? Andiyan pa kayo? So wala tayong problema kapag sinabi, lagi nga natin kinakanta God is great, God is great, God is greater. Di ba kinakanta natin yon? We don't have difficulty in believing yung truth or yung theology about the greatness of God. But when it comes to living it in our life, no, kapag nandun ka na dun sa mga daily challenges, yung mga problems, kung ano man yung mga kinakaharap mo, and then you will live the greatness of God, ibang bagay na yon. So, yun yung pag-uusapan natin, no? So, does our life, our attitude, our Christianity reflect the greatness of God? Kapag meron bang tumingin sa iyo na tao, masasabi niya, buhay ang Diyos. Amen? Kapag may tumingin sa iyo, nakita yung pamumuhay mo, masasabi niya, buhay ang Diyos. Itsura pa lang buhay na ang Diyos Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Laging nakangiti yan. Diba? Ang aura niyan talagang blooming and booming. Amen? Pwede mo makita kamay ng mga blooming dito? Ayan. No? So, dito po sa ating series na to, pag-uusapan natin, today we will be talking about God is greater than any other
gods. And we will talk, ang magiging parang God dito na pag-uusapan natin is the rival God. Okay? Then second week, we'll be talking about God is greater than our enemies. Sino ba yung mga enemies? Yung mga kaaway. Again, tignan mo yung katabi mo. Hindi yun yung kaaway mo, asawa mo yan. Okay? And then thirdly, God is greater than any situation we are facing. And then pang-apat, we will be looking magkakaroon tayo ng series break. So today, pag-usapan natin, God is greater than any other gods. Exodus chapter 15 verse 11, ano yung sabi dyan? Who is like you among the gods, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in praises, working wonders. Of course, ang nagsabi niyan, Exodus, naintindihan natin kung ano yung parang pinaka-context niyan, yan yung nation of Israel na nandun sa Egyptian bondage, no? Exodus means exit. Okay? Exit. Kasi, kaya sinabing exit, eto yung pag-exit, if you're familiar with the story of the nation of Israel, eto yung time dito sa book of Exodus na ipinakita, ipinamalas yung greatness ng Panginoon dun sa nation of Israel. From bondage, from Egyptian bondage, they were freed. Okay? So kaya sinasabi dito na who is like you among the gods, gods, maliit na G, and then marami, O Lord, isa lang, di ba? Kasi ang nation of Israel, and under that time, nandun sila dun sa Egypt. Na yung Egypt, mga kapatid, they practice polytheism, worship of many gods. Okay, lahat ng gods meron sila. Lahat ng Diyos, lahat ng klase ng Diyos-Diyusan, meron sila. Imagine, they have more than 2,000 gods. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng power encounter dun sa yung 10 plagues. Okay, if you're familiar, before their exit, nagkaroon ng 10 plagues, it's a challenge against yung mga little gods of Egypt. And then, naintindihan din natin na pagdating nila dun sa promised land, Canaan, yung mga Canaanites, ang dami rin mga Diyos ng mga yon. Another hidden nation na nagpa-practice ng polytheism. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, ilan Diyos nyo? Okay, baka kasama nung Jesus, meron pa kayong anting-anting. O baka meron pa kayo nung gumaganon. O kaya meron yung anong tawag dito, merong dun sa bibig niya ay merong coin, di ba? So, Jesus, diyan ka lang okay ka lang diyan. Naniniwala naman ako sa iyo, pero kinakailangan dagdagan. Parang kulang si Jesus Sino sa inyo kulang pa si Jesus sa inyo? Okay? So, doon nagkakaroon ng problema, no, doon sa greatness of God. So, siguro mga kapatid, we don't have problem with, pwede niyong sabihin sa akin ng Pastor Al, hindi naman ako, Kristiyano na ako eh. Wala na akong mga Diyos-Diyusan, wala na akong mga, anong tawag dito, graven images. Maaari. Pero, mga kapatid, merong isang form of God na nagko-compete. Sa panahon natin ngayon, sa age natin ngayon na more of materialism, merong isang God, maliit na G, na nagko-compete o karibal ng Panginoong Jesucristo dun sa ating puso. Yun yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Ready na po kayo? Pakitapik yung tabi, huwag ka matutulog. Mamaya na, kataas ni. Okay, so let's look at our verse. Luke chapter 16, verse 13 and 14. Dalawang verse lang po. Please do stand. Samahan ninyo ako dun sa pagbasa dito sa dalawang sitas na ito ng kasulatan. Tagalog na Tagalog. Ang hirap mag-Tagalog. Verse 13, ano yung sabi dyan? Let's start reading. Go. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Take note of that. And then the Pharisees, who dearly loved their money, heard all this and scoffed at him. Verse 15. Then he said to them,
You like to appear righteous in public, but God knows your hearts. What this world honors is detestable in the sight of God. How many of you have understand or narinig na nyo tong statement na to? Ang pera daw, ito ay mabuting alipin, pero malupit na Panginoon. Money is a good servant, but it's a tyrant master. Alam natin, mabuti ang may pera. Tama? Pera is a blessing from God. And actually, ang dami mong magagawa kapag meron kang pera. Okay yon. Amen? Okay yon. Mabuti ang pera. Pero, ang hindi mabuti at nakakasama ng ugali kapag ang pinapanginoon mo na ay pera. Okay? Dalawa magkaibang bagay yon. Kaya nga, sabi niya dun sa statement, money is a good servant, mabuting alipin. Pero on the other hand, it's a tyrant master, mapaniil, malupit kapag eto na yung pinapanginoon. Kaya tignan mo, ang pera, it's a good indicator of what is in the heart of man. May kaibigan ka dati, ang bait-bait. Tapos nung nagkaroon ng konting pera, anong sabi mo na sa kanya? Yun, nagkapera lang. Anong sabi mo? Sumama ugali. Diba? Pero in reality, yung pera na meron siya, it just show what is really in his heart. So pag-usapan natin yan, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at as we discuss, Lord, this series about your greatness at kung ano yung mga challenges, mga difficulties, or yung mga kakaharapin po namin sa aming mga buhay na kung saan ay matcha-challenge po kami in living the greatness of God. Lord, hayaan po ninyo na through this series, Panginoon, matuto po kami to really put our faith, to anchor our trust in you, Lord God, nang sa gayon po ay patuloy na makita, patuloy na maranasan, patuloy na maramdaman ang kadakilaan po ninyo sa aming mga buhay. Na yung mga buhay po namin, Lord, it will be a testimony of the greatness of God. At sa pamagitan po nun, Panginoon, ay meron po kaming mga taong sa pamagitan pa lamang ng aming mga buhay, ng aming mga testimony, ay lalapit at makakakilala sa inyo, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa umagang ito for opening our hearts, our minds. Thank you for giving us insights, Lord, dun sa inyong mga salita. Alam po namin na anuman yung matututunan po namin sa umagang ito, it's not just for information, Lord God, kundi patuloy na magkaroon ng transformation sa aming mga buhay. Yun naman po ang purpose, Lord, ng inyong salita na kami ay binabago po ninyo araw-araw sa pamagitan ng inyong salita. Maraming salamat po sa inyong pagkilos sa amin, sa aming mga buhay, sa simbahang ito, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Please be seated. Ano po yung, doon po sa binasa natin, no? Etong Luke chapter, 3 verse pala, sabi ko kanina, 2 verse lang. Luke chapter 16 verse 13 hanggang 15. Ano yung na-notice ninyo doon sa Luke verse 13? Ano yung sabi diyan? Okay. No? You cannot serve God and be enslaved to money. Usually, ang comparison, kapag sinabi mong God, ano yung ini-equate natin na parang kalaban ni God? God versus Satan, di ba? Pero dito, actually, it was not Satan eh. Hindi sinabi dito na you cannot serve God and Satan at the same time. Kasi sino ba namang tao na nandun sa kanyang normal at matinong pag-uusap ang sasabihin niya na naglilingkod ako kay Satanas. Pero sa inyo na gano'n, maliban na lang kung talagang sinanlanan niya yung kanyang kaluluwa kay
kay Satanas. Of course, meron tayong mga nababalitaan na mga ganon, no, yung mga rockstar, yung mga ano tawag dito, mga artista, di ba, na nababasa tayo na para for the sake of fame and fortune, money and all, ay sinasanla nila yung kanilang, kumbaga pinagpapalit nila yung kanilang kaluluwa kay Satanas. Meron ba dito? Of course, Kristiyano tayo, di ba? Pero dito, hindi si Satan ang rival God ni God. Ang binanggit dito na sino nagsasalita dito? Ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? So, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi mismo na ang mahigpit na kakompetensya ng Diyos sa puso ng tao, it's not Satan, but money. Pera. Di ba? Tingnan ninyo. What do you think? Sino dito mga may pera? Okay. Mukhang pera. Meron ba dito mukhang pera? Wala naman, di ba? So, kung ang ating and look at the scripture. No, kapag tinignan natin ang Panginoong Jesucristo, nung nandito siya sa lupa, He mentioned a lot about money more than faith, prayer, heaven, and hell. Di ba? Kasi sa church ngayon, kapag napag-usapan kapag narinig yung salitang pera, usually it's a taboo. Alam mo yon, parang it's a forbidden topic. Pero mismo ang ating Panginoong Jesucristo, out dun sa kanyang dun sa dami ng kanyang parables, ilang bang parables meron ang ating Panginoong Jesucristo? 40 parables. Out of 40, 11 dun sa mga parable na yon, He's speaking about money. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, no, yung money, it's not a taboo. Kundi, importante na napag-uusapan natin siya para magkaroon tayo nung tinatawag na tamang perspective kung paano natin dapat ina-handle yung pera. Kasi God is concerned, hindi lamang dun sa ating spiritual life, God is also concerned dun sa ating physical life. In other words, mga kapatid, ang Panginoon, concerned siya dun sa bawat area ng ating mga buhay. And when we say, kapag sinabi natin, Jesus, I accept you as my Lord, lahat ng areas ng buhay natin, sinusurrender natin sa Kanya. Tama? Kasi minsan, ang gusto lang natin dun sa Lord, yung salvation Parang, anong tawag dito? Fire insurance. Lord, tinatanggap kita para insured na ako. Fire insurance, alam niyo yung ibig sabihin ng fire insurance? Para hindi na ako pupunta ng hell. Di ba? Fire insurance ang tawag doon. So parang ang lordship mo kay Jesus Christ ay yung tawag dito, pang salvation lang. Okay? Pero gusto ng Panginoon na lahat ng areas dun sa buhay natin ay sinusurrender natin sa Kanya. How many of you understand na yun ang ibig sabihin ng lordship? Lord, I surrender to you my life. Kapag sinabi natin, Lord, I surrender to you my life, ibig sabihin, I surrender to you my relationship. Tama? Lord, I surrender to you my finances, yung area ng aking economy. Lord, I surrender to you yung aking thought life. Lahat ng area dun sa buhay natin. Even my career, my business. Diba? Bakit natin sinusurrender lahat ng mga bagay niyan? Because we understand na ang God, He has a better plan than our plan. Tama ba yon? Na mas maganda ang plano. Naniniwala ba tayo doon? Na merong magandang plano ang Diyos para sa buhay natin? Kaya nga, gustong-gusto natin ng Jeremiah 29:11, di ba? So, God has a better plan kesa dun sa ating mga plano. Pero minsan, hindi tayo masyadong sold out doon sa truth na yon. Kaya sabi natin sa Panginoon, Lord, sinusuko ko sa iyo yung aking bahay, pero hindi kasama dito yung kusina. Hindi kasama yung kwarto. Di ba? Hanggang dyan ka lang sa labas ng bakuran. Di ba?
So, pero pagdating doon sa pag-handle ko ng aking mga relationship, ako na bahala dito. Huwag mo nang pakialaman to. Yung business ko, huwag mo nang pakialaman to. Ako na bahala dito. Kasi hodang mag-under the table ka, over the table ka, all of the table. lahat na lang no? So, it's an issue about Lordship of Jesus Christ. Amen? But if you understand, naintindihan mo mga kapatid, na God has a better plan than your plan, then you live a surrendered life. Amen? Ang hirap nun no? Asan yung mga dalagat binata rito? Doon sa relationship lang, di ba? Girl, boy, ang hirap ng diba? Minsan, meron tayong mga bagay na sabi ng Lord, anak, suko mo sa akin yan. Ang hirap, Lord. Ang pogi Suko mo sa akin, Lord, ang ganda. Nasa, nahihirapan tayo. Yeah. So, what more about kapag ang pinag-usapan na ay yung isusurrender natin sa Panginoon, yung area ng ating bulsa. Diba? We surrender to the Lord yung area ng money. So, pag-usapan natin to mga kapatid, I only have the 2 points with regards to this topic. Pero, let's try to answer this question. Why is Jesus concerned with our money? Lord, pati ba naman itong area ito Pakikialaman mo pa ba naman? Ano? Di ba? Ano na ito Parang pang na ito. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo God is concerned sa every detail ng ating ng ating buhay. Pati nga buhok natin, di ba? Sabi ng Bible, bilang niya. Amen? At least dun sa mga medyo konti na lang buhok, hindi na siya mahirapang magbilang. Pero, okay. So, pinapakita lang noon, mga kapatid, kung gaano ka-concern ang Panginoon dun sa bawat detalye ng ating mga buhay. God is concerned dun sa totality ng iyong buhay. Amen? Pagkasabi sa katabi, concern ang Diyos sa iyo. Concern siya sa love life mo. Concern siya sa pera mo. Concern siya sa health mo. Concern siya sa lahat ng areas ng ating mga buhay. So, throughout the Gospels, nabanggit ko na sa inyo na si Jesus, ginagamit niya yung money as a tool to reveal what is in our heart. Para ihayag yung nilalaman ng ating mga puso. Sabi dun sa isang libro, ang pangalan ng libro ay Neither Poverty Nor Riches. Sabi ng author, si Craig Blomberg, it says, how we handle materials is the most important test case of one's profession of discipleship. He claims materialism is the single biggest competitor with authentic Christianity for the hearts and souls of millions in our world today. Money is God's chief rival. Bakit nasabi yan? Money is God's chief rival. Tingnan na lang natin dun sa buhay natin. Madalas, ano yung reason kung bakit ang isang Kristiyano madalas hindi na siya nagsisimba? Di ba? Tingin nyo. Of course, sasabihin natin, merong mga factors. Pero, yung madalas na reason, kung wala ka namang sakit, siyempre, at times, kapag may sakit ka, talaga namang hindi ka makakasimba. May mga emergency ka. Di ba? Na kailangang i-attend. Okay? Hindi ka makakasimba. Pero yung nagiging perennial, okay? Pag sinabi nating perennial, madalas. Kumbaga, sa isang taon, nakakasimba ka mga
sa 2, 3. Birthday, Pasko, anniversary. Ano pa? Di ba? Usually, 3. Birthday ko. At 4. Meron kang bagong sapatos, bagong damit, kailangan mong simba. para matibay. Di ba? So, gawin na natin 4. Simba mo ay, birthday, Pasko, anniversary ng church, may bago. Ang maganda rito, lagi kang meron bago. Every month, meron kang bagong sapatos. Sisimba ko to. Para matibay. Ang sarap nun, Lord, bigyan nga po ninyo kami monthly ng mga bago para lagi kaming nakakasimba. Pero no joke. Joking aside, mga kapatid, ano usually? Di ba yung reason kung bakit madalas hindi tayo nakakasimba? Pastor, pasensya na kasi yung ka-business ko hindi pwede ng weekdays. Di ba? Ang gusto niya ay Sunday. Yeah. Pastor, ba't di ka nakapag-church? Sister, kasi pastor, wala akong pera eh. Wala akong pamasahe. Buti pa ang pera may tao no? Ang tao, walang pera. Usually, yan yung nagko-compete. So, madalas, ang nagiging reason, kaya tama yung sabi niya, na ito yung man is God's chief rival. Kasi, kapag tinanong mo, ang laging dahilan natin, it has something to do with money. Kaya nga, it's a rival, kakompetensya ng Diyos. Now, kung napapansin mo na parang, di ba, parang yun na lagi ang reason, doon na challenge yung pananampalataya mo about the greatness of God. Is God really great doon sa aking buhay? Kasi, kapag sinabi ko na God is great doon sa buhay ko, I will recognize Him as my Jehovah Jireh. Jehovah Jireh means, as you understand it, madalas naririnig natin anong ibig sabihin noon, the Lord will provide. Amen? Wala naman tinamaan dito Kasi wala naman ditong mukhang pera at wala naman dito na pinapanginoon ng pera. Tama ba? Uma-absent man tayo, hindi perennial, hindi madalas, at hindi ang reason ay patungkol sa pera. Tama ba? Praise God. So, wala pala akong kausap dito. Ako lang. Ako lang ang sinasabihan ko. Okay. As a reminder, mga kapatid, pero merong reason. In fact, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo dun sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, sabi niya, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven. Now, do not parang misinterpret this verse na parang sinasabi nito na literal, na sinasabi ng Panginoon na huwag kayong ano sa Tagalog to? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ang ibig lang sabihin dito ng Panginoon is, it has something to do with our investment. Okay? Na ang isipin natin ay hindi laging yung pulos panlupa. As if mabubuhay ka ng matagal dito sa lupa. Yung sinasabi natin na mabubuhay ako hanggang gusto ko dito sa lupa. Merong ending. Okay? Naintindihan natin, mga kapatid, na life on earth is temporary. Alright? Life on earth, yung buhay mo, kapag medyo bata-bata ka pa, hindi mo pa ito masyadong naiisip Pero kapag medyo tumuntong ka na ng mga 40s, di ba, 50s, medyo nagkakaroon ka ng awareness. Okay? Pero pag medyo bata-bata ka pa, iniisip mo parang mabubuhay ka pa ng matagal. Okay? Pero
Yun yung truth. Life on earth is temporary. At gaano man karami yung maiipon mo na pera, kayamanan dito sa lupa, lahat yun, iiwan mo. Ang masaklap doon, hindi mo man lang na-enjoy yung pinaghirapan mo. Diba? Pulos ka ipon ng ipon. Diba? Tipid ka ng tipid. Diba? Ayaw mo man lang kumain sa resto. Ayaw mo man lang parang mamasyal kahit paminsan-minsan. Just to accumulate. Kasi yung iba, yun yung parang kanilang sense of security. Tama? Kailangan meron akong at least 100,000 sa bangko. Ang liit naman yan, Pastor, 100,000. 500,000. Ganon. Dapat meron akong 500,000. Pag nababawasan yun, parang kinakabahan ka na. Alam mo yun? Diba? So, meron tayo nung tinatawag na false sense of security dun sa pera. As if money can save you. Mamaya papakita ko sa inyo na ang pera kayang bumili ng pagkain pero hindi kayang bumili ng gana. Kayang bumili ng mamahaling bed pero hindi kayang bumili ng masarap na tulog. Kaya nga sabi dito ni Jesus, store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So kung ano yung parang nandun sa puso mo, kung ano yung parang tinitreasure mo or pinapahalagahan mo, no, yun yung parang doon mo ilalagay, no, yun yung ituturing mo na yaman mo. So it has something to do, mga kapatid, with investing para dun sa eternity. Ipinapakita nito na yung money nire-reveal niya kung ano yung meron dun sa ating mga puso. Tingnan na lang natin yung dalawang klase ng tao mababasa natin sa Bible. One is Zacchaeus. How many of you familiar with the story of Zacchaeus? Maniningil ng buwis, di ba? Siya yung umakyat dun sa puno ng sikamoro para lang makita ang Panginoong Jesucristo. That's one. The tale of two men. Okay? Si Zacchaeus. And then another one is yung the rich young ruler. Yung mayamang pinuno. Okay? Si Zacchaeus, ang ending niya, dun sa verse, pakilipat yung Zacchaeus, Luke 19 verse 8 and 9, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po, after nung encounter niya kay Jesus, anong sabi niya? Ipamimigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Yung pera niya, inireveal noon kung ano na yung nasa heart niya at that point in time. Nakita niya, hindi natin na alam kung ano yung mga pangyayari, pero nagkaroon siya ng realization na money is not everything. Okay? Kaya sabi ni Jesus at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Yung first part ng kanyang buhay, it was spent doon sa pag-accumulate ng pera. Until such time, he realized niya, dumating siya doon sa punto o realization na kailangan niya ang Panginoong Diyos sa buhay niya. And he's willing to give away portion of his money. Now, tingnan natin yung isang halimbawa, yung rich young ruler. Kung matatandaan ninyo, lumapit to sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong niya, Panginoon, paano po ako magkakaroon ng kaligtasan? No? And then, sinabi sa kanya ni Jesus, verse 21, magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ano yun? Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Okay? Ano yung sabi ng Panginoon? Ano sabi sa kanya?
Sa kanyang kayamanan, pagbili mo, umigay mo. Ang hirap no? Tapos, pero sabi niya, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Now, tingin ninyo, kung ano yung sinabi ng Panginoon na ibigay natin, hindi ba niyo yun pwedeng ibalik? Anong sabi ng Word of God? Matthew 6. Ano yung sabi doon? 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Hindi, Luke 6:38 pala. Okay, iba yung nasa mind ko. Luke 6:38, give, and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together, and running over. So, tingin ninyo, nung sabihin sa kanya ni Jesus, pagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tingin ninyo, hindi ba yun kayang ibalik ng Panginoon? Since ang promise niya, ibabalik niya sa atin siksik, liglig. And kapag ginawa niya yun, di ba? Makikita, mahahayag kung ano yung talaga yung nasa kanyang mas importante sa kanyang buhay. Amen? Nagkaroon na ba kayo ng ganong challenge na sabi ni Lord na meron na ba sa inyo kinausap ng ganon? Bigyan mo to. Or meron kang isang precious na bagay, material na bagay, tapos nakita mo yung isang kapatid or parang wala siya, parang inimpress ng Lord sa'yo, ibigay mo yung sapatos mo, ibigay mo yung damit mo sa kanya. Meron bang ganun sa inyo? Hindi, Lord merong sa akin di ba? Merong sentimiento, di asukal to sa akin sentimental value, di ba? Kaya hindi mo Okay? So, ano nangyari? Anong sabi? Verse 22, nang marinig to ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. So, it was revealed what is in his heart. Diyos ba o pera? Gusto niya yung benefit, pero ayaw niya nagbibigay ng benefit. Diba, minsan madalas gusto tayo yan. Sino sa inyo gusto ng blessing? Yay! Taas ang kamay. Sino sa inyo gusto yung blessor? Sino sa inyo gusto ng gift? Yay! Yung nagbibigay ng gift. Diba? Ganon madalas ang nangyayari sa tao. They want the benefit, the perks ng God, pero kapag si God na yung merong hihingin, ipapasurrender sa kanila, medyo nawawala na sa wisyo. Okay? So, it reveals, money is a good indicator or index of what is in our heart. So, pangalawa, why is Jesus concerned with our money? Because naintindihan niya na yung pera, it's a tool to honor God. Amen? Na pwede nating parangalan. Kasi yung word na honor or yung sinasabi nating glorify God, the word glory, nanggaling yan sa Greek word na doxa, means weight. Yung bigat, ano yung mas mabigat sa'yo? Mas mabigat ba yung relasyon mo sa Diyos o mas mabigat yung anong tawag dito? Yung tawag ng pera sa iyo. Okay, so money, it's a good indicator of the heart kasi as a Christian, dapat ang perspective natin is, Lord, eto blessing mo sa akin, etong perang to blessing mo sa akin, at dahil eto ay blessing mo sa akin, gusto ko rin na malwalhati ka dito sa mga blessings na ibinibigay mo sa akin. Amen ba yun? Nagagets po natin? Okay. Proverbs chapter 3 verse 9, anong sabi dyan? Honor God with everything you own. Give Him the first and the best. Now, this applies, mga kapatid, hindi lang doon sa pera, doon sa treasure, it also applies doon sa giving of our time and our talent. Whatever you give to the Lord, you give the first and the best. Yung first nung oras mo,
paggising mo, di ba? Bibigay mo yun sa Lord sa pamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya. Panginoon, salamat po. Pagising mo sa umaga, salamat sa araw na ito. Nagising po ako, malakas, malusog, malinaw ang pag-iisip. Makakapagtrabaho na naman ako. Maraming salamat sa kalakasan and all. Lord, pinagkakatuwala ko sa inyo ang buong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Diba? Time. Talent. The giving of our talent. Okay, paano yun? Ano yung talento mo? Anong talent meron ka? Magaling kang kumanta. Ano pa? Ano ba yung mga talent na meron nandito? Ano yung mga talent? Magaling magturo. Ano pa? Magaling sa pagtugtog. Ano pa yung mga talent dito, Pastor Joe? Ano pa yung mga ibang talent na nandito? Nahimik ka. Pastor, wala akong talent. Kasi pag sinabi yung talent, i-involve ka dun sa ministry. No? So, honor God with everything you own. Give Him the first and anong sabi dyan? And the best. So, ano man yung binibigay natin dun sa Panginoon, binibigay natin yung ating best. So, we understand, naiintindihan natin na kaya tayo binibigyan ng Lord ng blessing, hindi lamang para tayo ang mabless. Importanteng principle, no, ng buhay Kristyano. Binibless ka ni Lord, hindi lamang dahil sa gusto ka niya na mabless. Okay? Binibless ka ni Lord, kapatid, kasi gusto niya maging channel ka ng blessing. Amen? Napagpapala ka, so maging daluyan ka ng pagpapala. This applies, again, dun sa iba't ibang area ng ating mga buhay na kung saan tayo ay binibless ng Panginoon. Use your money to glorify God. Sino dito mga sobra-sobra pera? Dalawang kamay ang dalawang kamay ang nakataas. Doon sa sobra-sobra mong pera, pwede mong gamitin yan to glorify God by inviting your church friends. Invite kita. Saan? Sa church namin. After natin mag-church, ako na bahala sa lunch mo. Meron bang bago dito? May bagong attend ba rito na nag-invite sa inyo, pangako sa iyo. After ng church. Di ba? Amen? Tama? Meron na akong isang napanood na ang testimony niya, yung mga teen, yung mga kabataan, medyo may na siya, medyo may asawa na siya, pero hindi pa naman matanda. Okay? So, yung mga kabataan, mga teenager, dun sa lugar nila, isinasama niya sa church pag Sunday. Ang ginagawa niya, pinamamasahihan niya. Okay? And then after nila mag-church, tinitreat niya sa isang ayaw magbanggit kasi wala namang bayad. Babanggitin ko yung pangalan ng So, pinapakain niya. Nung una, yung mga teenager, kasi syempre, pag teenager, di ba, sabi mo, after, punta tayo sa ganito, di ba, natutuwa yan. So, nung una, mga kapatid, wrong motive, kaya sumasama sa church. Kasi nga, after ng church, pakakainin doon. Di ba, wrong motive. Pero katagalan, nakakarinig ng Word of God. Aba, mga mga nakakakilala na sa Panginoon. No? So, nung parang nagiging committed na sila sa Lord, pag wala yung nag-i-invite sa kanila, kasi not every Sunday naman makaka-attend, sila na mismo nagkukusa na mag-church. Dati, pag wala yung namamasahe at pagpapakain sa kanila, hindi sila mag-church. So, dito yung ganun. Yung una, wrong motive. Yung wrong motive, nagiging right motive yan, di ba? Yung halimbawa, meron nanliligaw sa'yo, ang church, di ba? Invite mo muna sa church. Sa church. Diba?
Una, pupunta yan sa church, wrong motive, di ba? Kasi pag wala yung nililigawan, wala si ganito. Alis na. Okay. Pero, katagalan, yung wrong motive, nagiging right motive. Kasi iba yung Word of God. Ang Word of God, it's powerful. Amen po? Meron kapangyarihan niya ng salita ng Diyos. It can change. Di ba? Sabi nga ng Hebrews 4:12, para yung sword, di magkabila ay, di ba? So meron siyang kakayanan, kapangyarihan to transform yung lives of people. So we can use our money, mga kapatid, to glorify God. Alam mo yun, kapag inaya mong magkape, minsan yung kape tayo. Nang ganun tayo, sabang nagkakape kayo, pwedeng ano na yun eh. Yung iba, parang nasisingitan mo na ng Word of God. Diba? Nagsimula sa kape-kape, ang ending, nadi-disciple mo na kay Christ. Amen ba yun? So, pwede mong gamiting tool, di ba, para ma-disciple, para ma-win yung iba. Sino dito ganun, nagagawa yung ganun? O ikaw na yung nadi-disciple nung ikaw na yung nagsasama. Okay. So, ate, sino dito madalas mag-aya ng inuman? Pare! Inom tayo! Aminado. Inom tayo! Di ba? Ngayon, yung mga dati kang nag-aaya, aya ka pa rin. Pare! Inom tayo. Inumin natin. Di ba po, nagyan ka ng kape? Sige, okay yan, kape-kape. Habang nagkakape, then sabi, kwentuhan mo patungkol kay Jesus. Amen ba yan, mga kapatid? Is the Lord. Di ba? So, nagkaintindihan na tayo, kaya tapusin na natin to. Yan lang yung kabuuan nun. Di ba? Gamitin mo yung pera mo para maluwalhati ang Panginoon. Gamitin mo yan para makapag-evangelize, makapag-disciple. Now, let's look at this important story. Ito yung parang gusto kong makita ninyo dito sa message na to. How many of you familiar with this man? Si John D. Rockefeller. How many of you familiar with this story? Okay? Narinig na ninyo? John D. Rockefeller. Bago mauso yung mga billionaire, siya na yung nauna. Okay? Siya yung wealthiest man in American history. Pakinggan natin, no, yung kanyang story, and I want to connect this dun sa ating mga buhay, kung paanong yung pagtatras sa pera o sa kayamanan, it's a futile thing, no? Frustration lang at saka desperation ang aabutin natin kapag ang ginawa nating Panginoon sa buhay natin ay ang pera. Sabi niya, siya yung wealthiest American of all time and was once among the richest man in the world. Age 25, kontrolado niya yung largest oil refineries sa US. Biruin mo, 25, multi-millionaire na. Diba? Age 31, he had become the world's largest oil refiner. 25, kontrolado niya yung mga oil refineries sa US. 31, buong mundo. Okay? Age 38, he commanded 90% of the oil refined in the US. Ganun katindi itong taong to. Age 50, siya na yung pinakamayamang tao sa country. As young man, sabi niya, every decision, attitude, and relationship was tailored to create his personal power and wealth. Ang isip niya, di ba, attitude niya, lahat patungkol sa pera. Hindi kanya kakausapin kung walang kinalaman sa kanyang negosyo. Wala akong time para sa'yo. Ganun siya. Di ba? So, kung makikipagrelasyon man siya sa tao, iniisip niya, may makukuha ko rito. Magagamit ko to. Mag-i-invest to. Whatever. But, eto na yung ironic, yung magiging ironic yung kanyang kwento. At the age of 53, he became ill. Ill. But hindi ill, ill. His entire body became racked with pain and he lost all of his yung buhok niya.
Parang nakakalbo. In complete agony, the billionaire who could buy anything he wanted, kaya niyang bilhin lahat ng masarap na pagkain. Pero ano lang yung nakakain niya? Soup and crackers. Imagine yon. Ang dami mong pera, kaya mong bilhin, kaya mo nga makabili ng kahit isang restaurant eh. Papasarado ko to, kakain ako. Di ba? Ano bang ganun sa inyo? Yabang yun. Sarado to. Alam ba? Ako lang kakain dito. Lahat ng masarap na pagkain. Ang problema, hindi siya makakain. Ang pwede lang niyang kainin, soup, crackers, skyflakes. Di ba? Yun lang, tsaka soup. An associate, ano nangyayari dyan? An associate wrote, he could not sleep. Alam mo yun? Di ba, ang dami mo, ang sarap ng higaan mo, water bed, di ba? Electronic bed. Electronic bed. Kuryente, abutin mo yun. Hindi makakatulog. He would not smile. Hindi makangiti. Lagi nakasimangot o nakangiwi. Kasi nga, may sakit eh. And nothing in life meant anything to him. His personal, highly skilled physicians predicted he would die within a year. 53, 54. Patay na siya. Gusto niyo, lahat ng kayamanan nasa iyo, pero ganun ang sitwasyon mo. Di ba? All his life, in-spend niya in accumulating, gaining, pera. Pasok dito, walang labas, pasok lang, pasok. Saan nangyari? As he approached death, namatay na eh. He awoke one morning with the vague realization, karoon ng realization, no? Of not being able to take any of his wealth with him into the next world. Pambira ang yaman ko, pero mamamatay ako. Wala man lang akong dadalhin kahit isang 5 duling sa kabilang buhay. Nagising siya sa umaga na doon sa ganong realization. Ang sabi niya, the man who could control the business world suddenly realized he was not in control of his own life. Di ba? Akala kasi natin, lalo na pagbata ka pa, malakas ka, di ba, matalino ka, kontrolado ko buhay ko. I'm the God of myself. Pero iba yan, nangyari. So, he called his attorneys, anong ginawa niya? Accountants and managers, and announced that he wanted to channel his assets. So, sabi niya, hindi ko naman dadalhin tong mga to eh. Might as well, makinabang naman ang mundo. At least man lang, aalis, siguro inisip niya, at least man lang, meron akong legasiya na iiwan, mamatay man ako. Tama? So anong ginawa niya? He channeled his assets to hospitals, research, charity work. John D. Rockefeller established his foundation. This new direction eventually led to the discovery of penicillin. Dahil doon, na-discover yung penicillin, yung cure for malaria, tuberculosis, and diphtheria. Okay? Out of that generosity, na yung generosity na yun, nagkaroon lang ng realization nung malaman niyang hindi niya kontrolado yung buhay. But perhaps, sabi niya, the most amazing part of Rockefeller's story is that the moment he began to give back a portion of all that he had earned, his body's chemistry was altered so significantly that he got better. Sa pagbibigay niya, alam mo yon, bigla siguro from being a grumpy person, masungit, anong tawag dito, magagalitin, ano pa yung mga ano. Di ba dahil sa pagbibigay niya, parang nagkaroon ng ibang, anong tawag dito? Di ba? Aura. Ibang energy doon sa katawan niya na
Dahil doon sa pagbibigay niya, doon sa pagiging generous niya. Oo nga naman, di ba? Pansinin niyo, mga kapatid, dito na lang. Kapag nakatulong ka sa iba, whether in terms of monetary or kung anumang klaseng help yan, service, di ba? Yung meron kang natulungang matanda, di ba, na pinauna mo dun sa pila, anong feeling ang nararamdaman mo? Sino sa inyo dito nakatulong na? Okay. Meron ba dito hindi pa nakakatulong? Mamaya tulungan ninyo ako. Diba? So ano yung feeling mo kapag nakakatulong ka? Diba, merong kakaibang sense of fulfillment na nararamdaman. Yung nakatulong ka dito sa may sakit, may natulungan ka yung tumatawid na matanda, natulungan mo. Diba? O kung ano may yung klaseng tulong na naibigay mo, meron siyang nakatulong ka na yung taong yun, nailapit mo kay Kristo, pinaka-importanting tulong yun. Diba? Kasi hanggang eternity ang magiging bearing nun. So, ganun nangyari sa kanya. He got better. It looked as if he would be 53, but he lived until 98 years old. Ilang taon ang nadagdag sa buhay niya? Bilangin nyo, mahina ako sa math. Okay. Ilang taon nadagdag? 45 years. Parang sino yung Bible character, Pastor John, na nadagdagan? King Hezekiah? Di ba? Hezekiah? Di ba? Nadagdagan din ang buhay. Pwede pala. Mga kapatid, ang pagbibigay pala, nakakahaba ng buhay. Mag-operate ulit tayo. Ano pala, hindi. 98 years old. Di ba? So yun nagagawa ng pagbibigay. Whatever you give prayer, you give alms, you give money, you give services, kung ano man yan. Rockefeller discovered the power of gratitude and philanthropy, giving away the majority of his wealth. This act not only healed him, but also made him whole. Spirit, soul, body. Amen? Not just healed, sabi niya, but made him whole. Magkaiba yun. Kasi pwedeng healed ka physically, but you're not healed. You're broken emotionally and spiritually. Okay, but pag sinabi mong wholeness, yung total being mo, spirit, soul, body, mind, will, emotion, healed. Okay, the happiness he felt in sharing his blessings, there is happiness in sharing your blessing, amen, is the one thing that healed him. In his later years, he reflected, sinulat niya doon sa kanyang diary, God, and I quote, God taught me that everything, what? Belongs to Him, and, basa, I am merely a channel to fulfill His wishes. My life has been a long, happy journey full of work and play. I let go of worry, and God was good to me every day. God or money? Pili ka. Sabi ko sa inyo, ang money, it's a good servant, but a tyrant master. But it's just a matter of perspective. Now, isang Kristiyano ka, dapat ginagamit mo kaya ka merong pera, it's a blessing from the Lord, at ginagamit mo to para maging blessing ka sa ibang tao. You should understand that principle, at kapag yun ina-apply mo dun sa buhay mo, you are showing the greatness of God in your life. You will be a testimony of the greatness of God to others. Amen po? Let's all stand. Tayo po tayong lahat. Ano pa yung need natin sa umagang ito? Is it salvation? Is it healing? Emotional healing?
o ikaw mismo, di ba, kailangan mo ng parang direction, new direction dun sa buhay mo, parang walang sense. Kapag tinignan mo yung buhay mo, parang it makes no sense. Parang wala. Baka yun yung lacking, di ba? Yung gawin mong Panginoon ang Diyos sa buhay mo. That there will be no other gods, maliit na G, dun sa iyong buhay, kundi ang God mo is our Lord Jesus Christ. Isang napaka-importanting desisyon sa ating buhay na makakapagpabago dun sa trajectory o dun sa direction ng buhay natin. So kung hindi mo pa ginawa yung decision na yon, yung life-altering decision na yon, why not do it today? Bakit hindi mo sabihin kay Jesus na, Panginoon, kayo po ang Panginoon ng aking buhay. Panginoong Jesus, kayo po yung Panginoon sa bawat aspeto, bawat bahagi ng aking buhay. And if you are doing that prayer right now, then allow ang Holy Spirit na kumilos sa buhay mo for the rest of your life. Heavenly Father, we thank you, Lord, dun sa message na to, although it's focused, Lord God, dun sa money, yung biggest rival po ninyo sa aming mga puso, pero meron pa rin mga ibang bagay sa aming mga buhay na kung saan ay hindi po kayo yung God. Hindi ko pinapakontrol sa inyo yung area yan ng aking buhay. So right now, today, Lord, hindi lamang yung pera, kundi even yung emotional aspect ng aking buhay, yung relationships ko. Lord, yung relationship ko dun sa aking sarili and all, lahat po yan ay sinusurrender ko sa inyo. Sinusurrender po namin sa inyo, aming Panginoong Jesucristo. And also, may we learn, Lord, from the story of this man, John D. Rockefeller, na yung pera, Lord God, it's not everything in life, Lord God. Hindi niya kayang sagutin. Maraming bagay siya na kayang sagutin, tugunan, pero hindi lahat ng bagay ay matutugon ng pagkakaroon ng pera, Lord God. And may we understand this morning na kayo lamang po, tanging kayo, Panginoong Jesucristo, ang answer to everything. Jesus, we can boldly say this morning, Jesus, you are the answer. Pwede po natin sabihin yun, Jesus, you are the answer to everything I need. Thank you, Lord Jesus. You are my answer to everything. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong papuri sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Amen.